Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nakasama natin ngayong araw na ito sa pananambahan. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso, especially for this important word na ating pong pagsasalo-saluhan ngayong araw na ito. Patuloy po tayo dito sa ating series, Not Your Ordinary Guy. Sinabi po natin, be different to make a difference. Kinakailangan ngayon na ikaw ay kakaiba para magkaroon ka ng difference dito sa mundong ito, para makapag-create ka ng pag-iba sa mundong ito. Ang mundong ito ay pare-pareho. That's why nagde-demand ang tagumpay, nagde-demand ang pagbabago sa mga taong nababago lamang, sa mga taong may kakaibang ginagawa sa kanilang buhay. Kasi nga pare-pareho na eh. Ang purpose ng kaaway, gawin tayong kapareho niya. Kaya nga dapat iba ka. Kaya nga po pinag-usapan natin ang gusto ng Panginoon na kung saan nag-iiba tayo para nang sa gayon nagkakaroon ng pagkakaiba ang ating paligid. That's why we're called the light of the world and even the salt of the earth. Gusto ng Panginoon na tayo ay different kind of person kasi nga it's really hard to represent Christ with your old nature. That's why the old has gone and the new has come. Sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag may gusto kang mangyaring pagbabago sa iyong buhay, napaka-importante muna na ikaw ay magbago. Kasi maraming mga tao gusto ng pagbabago, ayaw naman nilang magbago. Ang daming mga angal na ginagawa sa kanilang trabaho, sa kanilang paligid, sa kanilang bayan, angal ng angal, pagbabago. Pambihira, hindi ka nga nagbabago, hindi ka nga naghuhugas ng plato, hindi ka nga nag-aayos ng hinigaan mo. Baguhin mo muna yung paligid mo, baguhin mo yung buhay mo, tiyak yan may pagbabagong mangyayari eh. But a lot of people, mga kapatid, really wants change, but they don't want to change. Gusto nila ng pagbabago, pero ayaw magbago. Kaya nga po mga kapatid, gusto ng Panginoon na hindi tayo nagiging ordinaryong tao para nang sa gayon nagkakaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Sa totoo lang po mga kapatid, mahirap magbago. Sa totoo lang, mahirap naman talaga. Pero mas mahirap pag hindi na nagbago. Mahirap magbago, pero mas mahirap kapag hindi na nagbago. Kung titingnan mo lang ang sarili mo, subukan mong wag nang nagbago. Wag ka nang nagbago. Hindi na nagbago yung damit mo, hindi na nagbago yung buhok mo, hindi na nagbago yung sarili mo. Kaya nga gusto mo nga patuloy na nagbabago kasi boring ang buhay pag hindi nagbabago. Kaya napansin niyo po mga kapatid, lahat ng mga numero unong establishments ngayon, pati mga negosyo, napaka-importante ng innovation na tinatawag. Napaka-importante rin sa isang lugar ng renovation para nang sa gayon hindi siya boring, para nang sa gayon patuloy pa rin siya nagiging relevant sa kanyang panahon, sa kanyang ginagawa. Again, mahirap magbago, pero mas mahirap kapag hindi na nagbago. So think of your situation. What if hindi na yan nagbago? What if hindi na nagbago yung kapirahan mo? What if hindi na nagbago yung estado ng buhay mo? Kaya nga importante itong pagbabagong ito. Napaka-importante that we must be different for us to make a difference. Now, kapag may importanteng nangyari sa buhay ng isang tao, kapag may napakagandang nangyari sa buhay ng isang tao, ang tawag doon ay turning point. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Because turning point means important moment of change, especially one with beneficial result. It is also a time or incident that marks the beginning of a completely new and usually better. Kapag may malaking pagbabagong nangyari sa buhay ng isang tao, magandang pagbabago na nangyari sa buhay ng isang tao, ang tawag doon ay turning point. May mga nakausap po ako na kung saan matagal kaming hindi nagkita nitong mga ito, na kung saan talagang nagtagumpay sila sa kanilang field. At alam ko naman talaga yung hirap ng buhay nila. Alam ko naman yung hindi magandang buhay nila dati. Tapos tinatanong ko, anong naging turning point ng buhay mo? Tapos mamaya dyan, ibabalik nila agad sa akin, di lalo na ikaw, ano naging turning point mo?
Paano ka naging ganyan? Paano? Hindi ka naman ganyan dati. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa buhay mo? Ano naging turning point mo? Turning point is an important moment of change sa buhay ng isang tao. Remember this, brothers and sisters, that everybody needs a turning point. Lalo na kung hindi maganda ang sitwasyon, or especially kung gusto mo pang umayos o mas maging maayos ang buhay mo. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nangangailangan ng turning point. Kasi marami po sa atin ay hindi naman naging maganda yung sitwasyon ng buhay natin. At kung maganda man yung sitwasyon ng buhay mo, you still need a turning point. Gusto mo pang mas umayos, gusto mo pang mas gumanda. Kaya lang ang tanong, paano nga ba magkakaroon ng turning point yung buhay ng isang tao? What leads you to your much-awaited turning point in life? Ano po ba? Napakaganda nitong pag-uusapan natin ngayon. So I want you to share this video right now, this link. Itag mo rin yung mga kaibigan mo nang sa gayon, hindi lang tayo, hindi lang ikaw ang mapagpapala, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng turning point, kundi yung mga taong makakarinig din nito. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 26, verses 6 through 13. Matthew chapter 26, verses 6 through 13. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. Verse 8, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Verse 13, I tell you the truth. Whatever or whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So this is a story of a woman who made an impact and lived an important mark in the life of our Lord Jesus Christ. Biruin mo, ikaw yung nakapagmarka sa buhay ni Lord. Nakapag-iwan ka ng marka sa buhay niya, kakaiba ka. Kaya nga sinabi sa verse 13, I tell you the truth. Kapag nagsabi si Lord na I tell you the truth, makinig kang maigi dito dahil importante ito. Dahil katotohanan ito. Hindi ito mapapasinungalingan. Ibig sabihin, importante ito sa ating Panginoon. I tell you the truth. Whenever or wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So what leads you to your much-awaited turning point in life? So join me in our message today entitled Turning Point. Turning Point. Important moment of change, especially one with beneficial result. Ito yung nagmamarka, insidente na nagmamarka sa buhay ng isang tao, malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Naniniwala po ko mga kapatid, na yung makakapakinig nito at magsasagawa ng kanyang mapapakinggan ngayong araw na ito na yung hinihintay mong turning point sa buhay mo. Marami sa atin talagang ito yung gustong mangyari. Mga kapatid, sinabi na ng Panginoon, nagkaroon na ng naisulat na kung paano magkakaroon ng malaking turning point yung ating buhay. Ito, napaka-practical nito mga kapatid. Kayang-kaya mong gawin ito. Yung mga bagay na ito. So what leads you to your much-awaited turning point? Number 1, makikita natin ito in verses 6 hanggang 7. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper,
a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Number 1 is right connection. Right connection. Napansin ko lang po mga kapatid, lahat ng mga successful na tao ay nakakakonekta sa mga tamang tao. Yung mga nag-succeed na tao ay nagkaroon ng koneksyon sa mga tamang tao. That's why if you want turning point in life, you must have a right connection. So this woman connected her life to Jesus. Mapapansin natin ito in verses 6 and 7. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him. Tandaan natin mga kapatid, sa koneksyon nakasalalay ang paggana o pagkasira ng mga appliances or gadgets. So kapag yung 120 volts yan, yung isang gadget, na isaksak mo yan sa 220, what will happen? Sa sabog, masisira, hindi gagana, kaya maraming sabog. Nagkamali ng koneksyon. Kaya maraming hindi gumagana, maling koneksyon. So kapag tama naman ang koneksyon, ito'y gagana and you will enjoy its benefits. Subukan mo kahit nagaano kaganda cellphone mo, kahit nagaano kaganda ang gadget mo, hindi mo siya ikinonect sa tama, masisira. Hindi mo siya mapapakinabangan. Kaya nga maraming mga tao hindi napapakinabangan because of wrong connections. If you want turning point, napaka-importante ng tamang koneksyon. The reason why many people are not reaching their full potential is because of wrong connections. The reason why you are not reaching your full potential is because of wrong connections. Tandaan natin, hindi gagana si Bill Gates kung hindi siya kumonek sa kanyang business partner na si Paul Allen. Napaka-importanting koneksyon para kay Manny Pacquiao, si Freddie Roach. Napaka-importanting koneksyon sa 12 na disciples ni Jesus Christ. Sa mga apostles niya, napaka-importanting koneksyon si Jesus Christ para sa kanila. Napaka-importanting koneksyon si Phil Jackson kay Michael Jordan at Kobe Bryant. Kapatid, ikaw, sino ang koneksyon mo? Sino ang kasama mo? Kanino mo idinidikit ang buhay mo? Yung mga tao ba na yan ay nakakapag-ayos, nakakapag-add ng value sa buhay mo? Kapag kasama mo ba sila, lalo kang lumalago? Lalo ka bang tumitino? O lalo kang napapasama? Now the question is how to make the right connection. Ito maganda. How to make the right connection. I often hear this phrase in success talks. Sinasabi madalas that it's about the right connection. It means having access to the right people at the right time. Minsan, isang tamang connection lang, boom! Turning point ng buhay ng isang tao. Ang laki agad na mangyayaring pagbabago sa buhay ng isang tao. Kapatid, right connection. Now the question is, paano ba magkaroon ng right connection? How to make a right connection? Makikita natin dito. First, mga kapatid, investigate a high-quality connection. Kinakailangan mag-investigate ka. Hindi kung saan-saan kumokonek ka. Kaya nga napaka-importante nun. Baka mali yung connection mo, tapos ka. So you have to investigate first. Mag-investigate ka ng high-quality connection kung gusto mo ng turning point. Kung gusto mo mabagal ang buhay mo, kung kani-kanino ka kumonek. Ulitin ko kung gusto mong maging mabagal ang pag-asenso mo, kung gusto mong maging mabagal ang pagbabago ng buhay mo, kung kani-kanino ka kumonek, huwag mong piliin ang connection mo. But if you want to make a right connection, first investigate a high-quality connection. Verse 6, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, habang nandoon ang Panginoong Jesucristo sa Bethany. So, tinake nito yung opportunity. Naghanap siya. Ito, tignan nyo. Hindi kung sino-sinong tao. While Jesus,
The miracle worker, the way maker, was in Bethany. So kapatid, ibig sabihin, maghanap ka ng mataas na uri ng koneksyon. Suriin mo ng maayos yung koneksyon na yan. Suriin mo kung di kalidad yung koneksyon na yan. Di ba gustong-gusto mo noong nakaraan, may kinainan kaming isang lugar na parang kuweba. Tapos mamaya dyan, si JC, yung anak ko, hanap ng hanap, parang di mapakali. Alam nyo naman yung mga tao ngayon, pati mga bata ngayon, napaka-importante ng internet. Internet is life. Para sa atin ngayon, kaya lang parang kuweba siya. Ang hirap ng koneksyon. So mamaya dyan, hanap ka ng mataas na koneksyon, hanap ka ng hanap na lugar. Napansin mo, you have to investigate a high quality connection. Suriin mo itong maigi, di kalidad ba itong kausap ko? Ulitin ko, naghahanap ka ng turning point sa buhay. So maghanap ka, kung di kalidad ba yung connection na yan? Investigate a high quality connection. Ikaw man din, di ba, naghahanap ka ng di kalidad na connection. Para nang sa gayon, gumana yung gadget mo ng maayos, gumana yung internet mo, mas mabilis mong makausap yung isang tao, mas mabilis kang makakapagtrabaho, gusto mo lagi yung may mataas na uri ng koneksyon. Kaya nga mga kapatid ngayon, naghahanap din tayo ng mas mataas pang koneksyon. Pagdating sa mga gadgets natin, pagdating sa ginagawa natin, pati sa internet natin. Ginagawa natin ito. You have to investigate while Jesus was in Bethany. So nung makita niya yung isang dekalidad na koneksyon, si Jesus Christ, ay hindi niya sinayang ito. Tinignan niyang maigi while Jesus habang nandoon. Second mga kapatid, how to make the right connection. Ito, invest in a high quality connection. Una, mag-investigate ka. Di kalidad bang koneksyon ito? Uulitin ko, kaya minsan ang bagal natin, ng usad natin, hindi naman di kalidad Maraming malaking pagbabago na nangyari sa buhay ko nung dumikit ako sa isang dekalidad na koneksyon. Kaya lang yung iba, kung kani-kanino, idinidikit ang buhay, nagkataon mali yung koneksyon niya, sabog siya. Kailan ka ba unang nagbisyo? Kailan ba napasama yung buhay mo? Nung nagkamali ka ng koneksyon. Nung na-connect ka sa maling tao. Una akong tumikim ng drugs. Nung kumunik ako sa isang addict. Kailan ako natutong gumawa ng masama? Nung dumikit ako sa mga gumagawa nun. So you have to investigate your connection. Second, mga kapatid, invest in a high-quality connection. Tignan niyo po, 7 naman, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. How to make the right connection? Investigate a high-quality connection. Tignan mo maigi, hanapin mo, maghanap ka. Second, invest. Kapatid, matuto kang mag-invest sa dekalidad na koneksyon. Maraming mga tao gustong umayos ang buhay nila pero hindi sila marunong mag-invest. Kapatid, ginagastosan yan. Dapat marunong kang mag-invest. Maraming mga articles, mga kapatid, sinasabi nila that find creative ways to invest in a high-quality connection so the door can be opened immediately. Yan daw ang technique. Maghanap ka ng creative ways. Gumawa ka ng mga creative ways na para makapag-invest sa isang high quality, sa isang dekalidad na koneksyon, para nang sa gayon, mas mabilis nag-o-open yung door of opportunity. Mas mabilis. O number 1 daw na gagawin mo. Paano mas mapabilis? Yung pag-open ng malaking oportunidad sa buhay mo. Ano daw gagawin mo? By means of gifts. Pansinin niyo sa Bible. Kapag may gift na ibinibigay kay Lord, may mga opportunity nag-o-open.
Bago pa lang sila manambahan, may gift. Pansinin nyo, may mga miracles, may matitinding blessing, may offering munang ginawa. Napansin mo, para matuto sila ng wisdom, yung mga reyna, yung mga hari, nagbibigay ng gift muna kay Solomon. Ang regalo, sabi ng Biblia, nagpapalambot ng puso ng tao, maging ng kaaway mo. Ito ang hindi marunong yung iba. Hindi marunong mag-invest sa high-quality connection. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Kapatid, matuto kang mag-invest sa dekalidad na koneksyon. Kapag nakita mo, dekalidad tong koneksyon na to, mag-invest ka dito. Make the most out of your time with someone with a high quality na character, high quality na skill. Always pray and look for right connections when you do business, when you do ministry, when you do relationship. Tandaan natin, birds with the same feather flock together. Kaya napansin mo, kapag walang pera, madalas magkakasama. Kapag mga chismoso at chismosa, madalas magkakasama. Kung ano yung estado ng buhay, madalas magkakasama. Kaya nga kung gusto mo magbago yung buhay mo, sumama ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya minsan parang outcast ka doon sa grupong yon, pero gusto mo eh. Nakuha natin yun. You must know how to invest in a high quality connection. Ang pag-i-invest, mga kapatid, you can use your time, your treasure, and your talent. Napansin mo tong babaeng ito, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Alam niyo po, mga kapatid, listen to this very carefully. Don't just work. Listen na, don't just work. Ang problema ng iba, puro ka trabaho, but you are not building a network. Don't just work, build a network. Remember that your success is always connected to people. Kahit na si Lord napansin mo, kapatid, gusto ni Lord may connection tayo, nakakonect tayo sa tao. Nung maligtas si Apostol Pablo, idinikit agad siya kay Ananias, ininikit agad siya sa mga importanteng tao sa kanyang paligid. That's why nagkaroon siya ng turning point. It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. Robert Kiyosaki said, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Yung pinakamatitindi sa mundong ito, makinig kang maigi. Naghahanap ng network. Yung mga pangkaraniwan na tao, puro trabaho ang hinahanap. Kaya same lang yung buhay. Makinig kang maigi dito, kapatid. Turning point tong pinag-uusapan natin. The richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for work. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Kaya nga, mga kapatid, remember this, that the greatest connection that you may have is no other than Jesus Himself, because He is the greatest man who ever lived on earth. Kaya nga kapag nagdi-devotion ka o pinagdi-devotion ka, kapatid, huwag kang magagalit at huwag kang tatamarin. Prayer is your connection with God. Napaka-importante ng connection. Huwag kinatatamaran ng pananalangin. Huwag kinatatamaran ng pagde-devotion, yung ating quiet time with the Lord. Kasi kumukonek ka sa pinaka-powerful force sa buong universe. Ganun din, mga kapatid, sa buhay natin, napaka-importante ng dekalidad na koneksyon. Kapag mali ang koneksyon mo,
hindi gagana ng maayos ang buhay mo. Right connection. If you want turning point, yung pinakahihintay mong pagbabago sa buhay mo, nakasalalay yan sa tamang koneksyon. Pangalawa, in verses 7 hanggang 12, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. 8, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Kaya nga, hindi kasi marunong sa koneksyon nito, hindi marunong mag-invest, kaya tingin nila, sayang yung pera. 10. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Number 2, mga kapatid, napaka-importante is radical contribution. Para magkaroon ng turning point ang buhay ng isang tao, listen to this, tamang koneksyon at radical contribution. Ibig sabihin ng radical, not ordinary. Hindi pangkaraniwan. Kasi kung pangkaraniwan lang, di ba pinaliwanag ko na noong nakaraan? Kung pangkaraniwan lang yan, hindi pansinin yan. Kinakailangan kakaiba yung contribution. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Ang matindi nito, hindi niya pinang-display. Tignan niyo itong maigi. Which she poured on his head as she was reclining at the table. Maraming mga bagay na importante sa buhay natin, dinisplay mo hindi mo binigay. Hindi nag-contribute. Walang naapektuhan nung magandang bagay na mayroon tayo. Pero ito, nagkaroon siya ng radical na contribution. Ay, pambihira. Napaka-importante nito, mga kapatid. First, she connected to a right person. Second, she made a radical contribution. Kapatid, yung pag-iba ng buhay ng isang tao ay may kinalaman sa kakaibang naiambag niya sa mundong ito. Again, yung pag-iba ng buhay ng isang tao ay may kinalaman sa kakaibang naiambag niya sa mundong ito. So the question is, how to make a radical contribution? Paano ba ako makakapag-create ng radical na contribution sa mundong ito? Napansin mo, kapatid, yung mga naging matagumpay ngayon, may na-create silang kakaibang contribution sa mundong ito. Kakaiba. Kaya nga nagkaroon sila ng turning point sa buhay. First, it requires excellence. Verse 7, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Nangangailangan ito ng excellence para pala makapag-contribute ka radically ng kakaiba. Kinakailangan may excellence yung ginagawa mo. Now, to excel means to do well or better. It means to do better than average people. To do better than average people than a given standard or than previous personal achievement. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung Greek word na ginamit dito is the Greek word moron. Etong expensive perfume na ito. Ito yung Greek word na moron. Actually, nanggaling din dyan yung word na myrrh. Moron. But here, it is used in the sense of ointment or perfumed oil. Nakakita na po ko nito, mga kapatid, yung perfumed oil na tinatawag. In fact, mga kapatid, Mark specifies that the perfume oil was nard or spikenard in Mark chapter 14 verse 3. Nakalagay dito, now while Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, reclining at the table, a woman came with an alabaster jar of costly aromatic oil from pure nard or spikenard.
Ang pure nard, mga kapatid, it is a costly perfume ointment, much valued in ancient times. Perfume ointment pala ito. Itong perfumed oil na ito, mga kapatid, extremely expensive po ito. Alam niyo po kung magkano? Alam niyo po kung magkano yung ibinuhos kay Jesus Christ na oil dito? Pang 1 taon na sahod. O kapag pang 1 taon na sahod, mga kapatid, nagre-range ito ng 146,000 plus. Or approximately 150,000 yung pabango na ibinuhos kay Jesus Christ. Magkano pabango mo? Mahal ng pabango ko, 150. Mahal na pabangong nabili ko yata, wala pang 5K. Pero mayroon akong pabango na nagkakahalaga ng mga 10 na naibigay lamang sa akin. Yung iba, 15,000. Ito pare, hindi. 150,000 to. Tapos hindi 1 taon na gamit. Ako ginagamit ko pa yan minsan 4 na buwan. Minsan 3 buwan. Ito 1 araw. Nakuha natin, mga kapatid, napaka-excellent nung ginawa niyang contribution. Hindi mo dapat pinanghihinayangan ang excellence, kapatid. Huwag kang nanghihinayang doon. Kasi yung turning point ng buhay mo ay nakasalalay sa kalidad ng ginagawa mo. Kasi ang excellence, kapatid, nakakapag-capture ng attention. Kanta naman ang ginawa niya. Yun na pala yung turning point mo sa buhay. Sino ba yung gumawa na yan? Ang linis naman nito. Sino ba gumawa niyan? Nakuha natin, mga kapatid, ano yung present na ginagawa mo? Lagyan mo ng excellence yan. Kasi nakakapag-capture yan ng attention. Nakakapag-capture yan ng pansin ng mga tao. Nakakapag-capture yan ng opportunity. It requires excellence. Kaya may radical contribution, kapatid. Kasi may excellence na ginawa. Catherine Hammett once said, emphasize the best and minimize the rest. That's excellence. I-emphasize mo yung best and then i-minimize mo yung rest. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive. Yung expensive lang, matindi na. Lagyan mo pa ng adverb na very. Now the question is, what is the most expensive thing you gave for Jesus? Pagdating kay Lord, alam mo palang importante ito. Pag sa jowa, ubos biyaya. Pag kay Jesus, okay na 20. Naintindihan na ba ako ni Lord? What is the most expensive thing you already gave to Jesus? Last year, nag-pledge ako kay Lord. May prayer request din na matindi. Di tinindihan mo yung tanim, honor yun, di ba? Ang ibig sabihin, to wait. Yung wait na tinatawag, honor the Lord with your wealth. Ang laki. Kasi, unti-unti na ako nagbibuild ng retirement fund. May tinuruan ako kagabi, paano ba nagbibuild ng retirement fund? Kasi sabi ko, kapag tumanda kayo, klase pala natin ito sa Amazing Bible College. Kasi pag tumanda tayo, pahina ng pahina yung X-curve na tinatawag, di ba? Kapag bata ka, malakas ka pa, kaya mo, pero pag habang umiidad ka, humihina ka. Tapos, ang tindi nito, humihina ka, tapos humihina nakita mo, kasi umiidad ka na eh. Kaya kapag may edad na tayo, it's either, makinig ka maigi dito, pagpasapasahan ka ng mga tao, o pag-agawan ka. Suy na muna yan. Yung matandang yan. Kulang yung pagkain namin. Mahirap lang kami. Pabigat lang yan. Pasapasahan, nakakaawa. Sa'yo naman yan. Mahirap, wala kaming budget ngayon. Sa'yo naman yan, nakakaawa talaga. Pero pag may pera ka, may edad ka, pag-aagawan ka, amin naman yan. Si nanay, amin naman si tatay. Amin naman ngayon si lola. Ano nangyari?
Hindi pinaghandaan. Napaka-importante kapatid, pinaghahandaan siya. Mabalik ako doon. So, siyempre, naghahanda na. So, mga nasa 15 years, kung magre-retire ako ng 60 or 50, 25 or 15 years, may tamang computation po. Mag-enroll lang kayo sa ating Bible College. Pati yan pinag-aaralan natin kasi tinuturo ng Bible yan eh. How to handle your finances wisely. Paano pinaghahandaan ng future wisely. Para nang sa gayon, nagiging pagpapala tayo kahit na tayo'y umiidad at hindi tayo nagiging kawawa, lalo ka nagiging kahanga-hanga. Napansin natin yan? So pinaalala sa akin ng Panginoon, gusto mo ng maganda, na mabigat na answered prayer. Bigatan mo yung ginagawa mo. Huwag mong panghihinayangan ng excellence na, kapatid, what is the most expensive thing you did for Jesus? Ano yung pinakamatindi mga kapatid na nagawa mo sa ating Panginoon? Kung wala pa, start doing and give great things for God. Believe me, it will create an impact. It will create great testimony. Will Foster once said, quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. It is never an accident. Ang kalidad, mga kapatid, ay hindi aksidente. Ito ay sinasadya. Radical contribution requires excellence. Second, kapatid, ito matindi. Yung radical contribution, nagkatulad ng ginawa ng babaeng ito, makinig ka maigi, it irritates the average. Kapag gumawa ka ng kakaiba na napakaganda, nakakairita ito sa mata ng mga pangkaraniwan na tao. Verse 8, when the disciples saw this, they were indignant. Galit sila. Ano ba yan, nagsasayang ka? Yung nilagyan mo ng excellence yung service mo, tapos sasabihin ng pangkaraniwan na tao, sinasayang nyo lang, sana ibinigay nyo na lang sa mahihirap. Kapatid, walang masamang magbigay sa mahihirap. Walang masamang magbigay sa nangangailangan. Kaya lang dapat matalino ka pagdating dito. Again, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Tanda mo kapatid, kapag gumagawa ka ng kakaiba, kapag naglalagay ka ng excellence sa ginagawa mo, maiirita ang mga pangkaraniwang tao. Why this waste? Kapag kakaiba ka kapatid, hindi lahat matutuwa sa'yo. May mga maiinis sa'yo. May mga taong hindi ka mauunawaan. May mga taong magsasabi, nagsasayang ka lang ng oras at salapi sa ginagawa mo. Kaya nga magagalit sa'yo yung iba. Kaya nagagalit sa'yo ang iba kasi kakaiba ka. Tandaan kapatid, basta kakaiba, nakakairita sa iba. Basta kakaiba. Ano ba yan? Ba't ka nagsasayang? Bakit ganyan yung ginagawa mo? Napansin mo, nakakairita talaga yan. Pag nilagyan mo ng excellence yung ginagawa mo, okay lang yun. Why, mga kapatid? Listen, when people are trying to pull you down, it only means to say that you are on your way up. Again, when people are trying to pull you down, it only means to say that you are on your way up. Kaya ka ibinababa ng mga tao, harapan o talikuran, ibig sabihin, pataas ka kasi. Ibababa ka ba kung nasa baba ka na? Kaya ka ibinababa yung pagkatao mo, yung ginagawa mo, kasi paangat ka. Kaya the next time na makita mo may nagbababa sa'yo, paangat na pala ako. Kasi hindi ako ibababa kung hindi ako paangat. Lutin ko kapatid, basta kakaiba, nakakairita sa iba. Kaya lang, okay lang yon. Kaya kayo ganyan kasi pare-pareho kayo. Nakuha mo kapatid, kaya ba iirita yan? Kasi pare-pareho sila yung average eh. Wala na, hindi na uusad yun. Kaya lang, makakairita talaga.
Waste ang tawag ng mundo sa ginagawa natin para sa Diyos. Nakuha mo, kapatid? Pag nag-tithes ka, pag nag-offering ka, kapag nagbigay ka para kay Lord, ang tawag ng mundo dyan, waste. Pero ang tawag ng Bible dyan, worship. Ang tawag nila, waste. Ang tawag ng Bible, worship. Tandaan natin, when worship goes up, blessings come down. Third, mga kapatid, na papapansin natin dito, pag sinabing radical contribution, it requires excellence. Pangalawa, it irritates the average. Pangatlo, it gives value. Kapag yung contribution natin, mga kapatid, radical yan, kakaiba yan, nagbibigay ng value. Ito, 10. Aware of this, sabi nila, sinasayang mo yan, binabasura niya lang yan. Ito, 10. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done beautiful thing to me. 11, the poor, you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. It gives value. Nakapagbigay ng value ito sa Panginoon. Sinabi ni Lord, yung mga mahihirap, nandiyan lang naman yan. Hindi sinabi ni Lord na bawal magbigay sa nangangailangan. Ang sinabi dito ni Lord, dapat nakakapture mo yung mga special moments na ganito. Pag binigyan ka ng pagkakataon na magbigay para kay Lord, i-capture mo yung special moment na yon. Special offering, special thing na magagawa mo sa isang tao. Malalaman mo na radical contribution yan kapag nakakapagbigay ka ng value. Sa konting panahon na lang ito. Tignan mo, mga kapatid, yung susunod dito, malapit na itatatwa na nga si Lord sa susunod na passage dito eh. Malapit na siyang mamatay. Sabi niya gano'n, nandiyan lang naman sila. Marami kayong pagkakataon para matulungan ito. Kaya nga dapat, mga kapatid, huwag kang magsayang ng opportunity na makapagbigay ng value sa buhay ng iba. Kapag may pagkakataon na maibibigyan mo ng value yung buhay ng taong ito, itong sitwasyon na ito, do it! Bakit? Turning point ang gusto mo. Kapatid, sa totoo lang, ang tawag ng iba dito, waste. Ang tawag, pati ng mga disciples waste. Minsan hindi na maiintindihan ng unbeliever, pero minsan hindi rin maiintindihan yan ng mga believers. Kasi nga kakaiba yung ginagawa mo. Kakaibang ministry, kakaibang mga atake. Lalo na ako, mga kapatid, as a leader, napaka-innovator ko. Minsan hindi talaga maiintindihan Ganun talaga. Natural talaga yun, mga kapatid. Others call it waste, but Jesus called it a beautiful thing. She has done a beautiful thing to me. Tingin ng iba, nagbasura ka, pero tingin ni Lord, maganda ginawa mo. Tama yan ginawa mo. Kasi nakakapagbigay ng value yan. Kasi may excellence yung ginagawa mo. Although nakakairita sa iba. Di baling hindi ka okay sa iba. Basta okay ka kay Lord. Kapatid, magiging kakaiba buhay mo. Magbabago ang buhay mo. God will vindicate you. Now the question is, what beautiful things you have done for God? Ano yung mga magagandang nagawa natin sa Panginoon? Kasi ang mga tao, mga kapatid, madalas ang tao gusto lagi may magandang nangyayari sa buhay nila. But very rare ang mag-isip ng magandang magagawa para kay Lord. Gusto mong gumanda buhay mo? Anong magandang pwede mong magawa para sa gawain ng ating Panginoon? Huwag mong kalilimutan yun, kapatid. Gusto mong gumanda buhay mo? Anong pwede kong magawa para sa gawain ng Panginoon? Ano ba maitutulong kong maganda? Para matuwa si Lord, kasi gawain niya ito. Nakuha po natin, mga kapatid, remember that beautiful things that you will do for Jesus will result beautiful things in your life. Yung magandang gagawin mo para kay Lord ay makakapagresulta ng magandang mangyayari sa buhay mo. So, napaka-importante nitong kakaibang ito, mga kapatid. Radical contribution, tandaan, pag walang challenge, walang change na mangyayari sa buhay natin. That's why Zig Ziglar said, things that won't challenge you will never change you. Radical contribution. Si Jesus Christ, 3.5 years lang. Yung kanyang ministry, 33.
3.5 years lang yung kanyang buhay, magsasayang pa ba ako? Tandaan natin mga kapatid, life is too short to be wasted. Para hindi natin ayusin ang buhay na ito. Dahil maikli lang ang buhay, huwag mo nang sayangin. Magkaroon ka ng radical na contribution sa generation mo. Magkaroon ka ng radical na contribution para sa pamilya mo. Magkaroon ka ng radical contribution para sa bayan mo, para sa gawain higit sa lahat ng ating Panginoon. Kasi wala naman talagang mababago kapag hindi challenging yung ginagawa mo. Peter Marshall said, the measure of life, listen to this, the measure of life is not its duration, but its donation. Ang measure ng buhay ng isang tao ay hindi yung hinaba ng buhay niya, but ano ang na-donate niya, ano ang na-contribute niya. Again, it's not your duration, but your donation that matters. So what leads you to your much-awaited turning point in life? First, kapatid, right connection. Second, radical contribution. Huwag ka na magsayang ng panahon. Pag binigyan ka ng pagkakataon, galingan mo! Pag binigyan ka ng pagkakataon tumula, galingan mo! Pag binigyan ka ng pagkakataon kumanta, galingan mo na! Pag binigyan ka ng pagkakataon magsalita, galingan mo na. Pag may pinapagawa sa'yo, galingan mo na kasi baka yung oras na yun, yun na magiging turning point ng buhay mo. Last but not the least, eto. 13, I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world, eto sinabi ni Lord, what she will done will also be told in memory of her. Number 3 is remarkable conduct. Dapat kapatid, yung behavior mo, yung manner mo, yung ginagawa mo, nagmamarka. Kailangan nagmamarka ito. Alam mo kapatid, sa totoo lang, kapag may magandang nangyari sa buhay ng isang tao, ang unang tanong is, anong ginawa niya? Di ba? Pag may magandang nangyari, ano kayang ginawa niya? So, dapat mga kapatid, kakaiba at nagmamarka ito. Conduct means the manner in which a person behaves, especially on a particular occasion, or in a particular context. Halimbawa, nandito ka sa okasyon na ito. Huwag mo nang sayangin yon. Kailangan nagmamarka yung ginagawa mo. Pag pinatayo ka, pag pinagsalita ka, hindi ka perfect, pero gawin mo na yung the best mo. Kailangan nagmamarka yun. Di ba parang sa introduction, unang ilang segundo. Sa patalastas ngayon mga kapatid, may libro kong binasa, How to Become Effective in a 3-Second World. Segundo lang ang katapat mo. Kapag hindi nagmamarka yung statement mo, yung ginagawa mo, ang bilis mag-scroll. Okay. How to be effective in a 3-second world. Kailangan remarkable. Yung conduct, ganun din sa buhay, mga kapatid. Being remarkable is what differentiate you in the marketplace as an individual. Di ba sinabi ko, kapag nagdegosyo ka, 3,000 kayong gumagawa niyan eh. But what makes you unique? What makes you different? Because remarkability means creating a unique selling proposition for yourself. Ang tanong ngayon, nagmamarka ba ang iyong ginagawa? Ngayon ang tanong, ano ba yung nagmamarkang ginagawa? Mapapansin natin dito, verse 13. I tell you the truth, whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told. I tell you the truth. Sabi dito, first, it is honorable. It means what she did is morally correct for Jesus. It is admirable. It is notable. Tama eh. Yung ginawa niya, kaya nga, I tell you the truth. Hindi niya sinabing dito, I tell you the false. Honorable yung ginawa niya. Ayusin mo. Gumawa ka ng tama. Hindi mo pagsisisihan, mga kapatid, yung mga tamang ginawa mo sa buhay. At yun ang magmamarka sa mundong ito. Yun ang magmamarka sa buhay ng mga tao. It must be honorable. Kapag may tama kang ginawa, tiyak magmamarka ito. Pag tama ang ginagawa mo, nagmamarka ito.
Kapatid, ganun din naman yung mali, di ba? Kaya alam agad nila, wag yan. Nagmamarka kasi siya eh. So gawin mong honorable yung ginagawa mo. Morally correct, admirable siya, notable siya. Second, mga kapatid, ano yung remarkable conduct? It is hard to forget. Verse 13, and she will always be remembered for this deed. The story of what she has done will be told throughout the whole world whenever the good news is preached. Sinabi dito, so it is hard to forget. Yung ginawa ng babae ay nagmarka kay Jesus. May dating at may meaning ito kay Jesus. Napansin mo? Kasi sabi niyang ganun, pinaghandaan niya yung aking burial. Sabi niyang ganito, pinaghandaan niya ako, ang tindi ng ginawa mo. Grabe ka. Hindi lahat ng tao ganyan. Pansinin mo, pati disciple nga ni Jesus Christ, hindi eh. Kaya nga remarkable, every time mapipreach ang gospel, sabi niyang ganun, etong particular na pangyayaring ito, yung ginawa ng babaeng ito, laging masasabi, biruin mo hanggang sa panahon natin na ipipreach siya. It is honorable, and it is hard to forget. Dapat yung ginagawa mo ay nag-iiwan ng marka, ng magandang marka. Kasi may mga tao, mga kapatid, nagpapagold lang. Pero yung mga kakaiba, nagmamarka. Iba yung nagpapagod, iba yung nagmamarka. Tandaan, mahirap kalimutan ang nagmamarka. Robin Crow once said, it's simple. Go the extra mile and you will stand out from the crowd. Go the extra mile. Michael Jordan, siya ang unang darating sa practice. Siya rin yung huling aalis. Ginaya ni Kobe Bryant ngayon. O tamang koneksyon. Unang darating, huling aalis. Go the extra mile and you will stand out from the crowd. Yung iba kong mga kaibigan dati, habang nagliliwaliw sila, nag-aaral ako, nagbabasa ako. Definitely, wala din kasi akong sariling libro dati. Napansin mo yon? Habang yung iba, nagigimik-gimik, gumagawa ako ng dapat kong gawin, ng dapat kong trabahuin. Go the extra mile and you will stand out from the crowd. Kapatid, kung gusto mong magbago ang buhay mo, dapat nagmamarka ang ginagawa mo, lalo yung pag-uugali mo. Kasi kung paano yung naging response mo dun sa situation na yon, sa pangyayaring yon, magmamarka yun. Nakakita na kayo sa Miss Universe na dapa, pero nanalo? Bakit? Bumangon siya. Tapos kinumpost niya pa rin yung sarili niya. Nagmarka yung ginawa niya. Sino yung mga nananalo? Sa mga patimpalak na yon? Yung nagmamarka yung sagot. Yung nagmamarka yung damit. Kita mo, ganda naman ng pagkagawa nito. Ang galing naman ng pagkasagot. Ang galing naman ng pagkabawi niya, ng pagkabangon niya. It is hard to forget. Again, kung gusto mong mabago ang buhay mo, dapat nagmamarka ang ginagawa mo. Lalo na yung ugali mo. Kaya, don't waste every opportunity. Kapatid, don't waste every opportunity to make a right connection. Huwag kang magsasayang ng oportunidad to make a radical contribution. Don't waste an opportunity to make a remarkable conduct. Huwag mong sayangin kasi pag itong tatlong ito, makinig ka maigi kapatid. Nangyari ito, isang araw lang isang oportunidad, ginawa mo ito. Nakita mo, high quality na connection, go! Gawa mo agad ng paraan. Sabi ko, kahit 3 minutes makausap ko yan taong yan, di ko pa kakawalan yan. Maniwala ka. Kahit magmukha akong engot, o magmukha akong naghahabol, hindi ko pa kakawalan yan. Kahit 3 minutes lang. Kahit 5 minutes lang. Grabe naman to, hindi ko sasayangin yun. Kasi right connection yun. O kaya gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng connection sa Kanya. Pangalawa kapatid, radical contribution. Huwag mong panghihinayangan na mag-excel sa ginagawa mo. And remarkable conduct. Pag binigyan ka ng pagkakataon,
Bigay mo na yung pinakamagandang ugali mo sa panahon na yun. Yung pinakamagandang response sa pangit na pangyayari, doon mo ilabas. Tignan mo kapatid, magmamarka ka sa mundong ito. Magmamarka ka. And I will end with this in verse 13. I tell you the truth. Whenever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Yung ginawa niya sa akin, sabi ni Jesus Christ, maniwala kayo. Every time na mapipreach itong gospel na ito, throughout the world. Grabe talaga. Imagine niyo na lang mga kapatid, grabe talaga yung ginawa ng babaeng ito. Bakit? O di ba sinabi ko nga, yung pabango ko nga, 4 months ko ginagamit 3 months Ito, ilang oras lang. Yung alabaster, mga kapatid dati, usually long neck yan. Nakadesign. Ang nagmarka dito, makinig ka maigi dito kapatid, sa totoo lang, nagmarka dito, hindi yung lalagyan. Yung pagbasag, hindi yun na nagmarka. Kasi ganun talaga yun. Ganun talaga sa panahon nila yun. Yung perfume na yun, yung lagayan nun, natural binabasag yun. Hindi yung pagbabasag ang nagmarka kay Lord, kundi yung content nun. Kundi yung conduct na ginawa nitong babaeng ito. Yun na nagmarka sa kanya. Piruin mo, yung pabango nga hindi mo sayangin ng ano. By the way, hindi naman pagsasayang yung ginawa ng babae. Yung tagpa 5,000, ang hirap na naibigay para sa'yo lang yun. Minsan nga nagagalit ka kapag yung kapatid mo, di ba? O kaya yung asawa mo, akin yan, bumili ka nga ng sarili mong pabango. Ang mahal-mahal nito, magkano? 800? Eto kapatid, 150,000. Ganyan maglingkod kay Lord. Dahil ang pinakamatinding mag-o-open ng oportunidad sa'yo, walang iba kundi si Lord. Ay, eto matindi. Okay, nagkakapatid. Noong nakaraan may nabasa ako, never daw nagbigay ng resume si David para maging hari. Uy, si Lord lang ang backer niya. Nilapit ni Lord si David kay Samuel. Nakuha mga kapatid? Hindi nagbigay ng resume. Mag-a-apply akong hari. Hindi. Si Lord ang nag-open ng opportunity para makamit niya yung kingsmaker na si Samuel. Kung meron ka mang unang ipiplis sa buhay mo, si Jesus yun, kapatid. Huwag mong panghihinayangan yung paglilingkod mong yan, yung pagbibigay mo ng the best mo. While hindi naman tayo perfect just do your best and God will do the rest. Kasi kapatid, si Lord ang mag-o-open ng oportunidad na yan. Maniwala ka kapatid, yung inopen ni Lord ng opportunity, yung mga doors of opportunity na i-open sa ni Lord, maniwala ka, kahit isara ng tao yun, mapapagod lang sila. Kahit siraan ka nila, mapapagod sila. Pag si Lord ang nag-open yan, walang makakapagsara niyan. Maniwala ka. So walang nasayang na buhay na binigay kay Jesus. Walang nasayang na ikinabubuhay na binigay kay Jesus. Huwag mong sayangin yung oportunidad na ma-meet mo, na maka-enkwentro mo ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong sayangin. So who wants to connect to Jesus today? Who wants to connect with God today? Don't waste your time. Do it now. Kasi yan kapatid, ang magbibigay ng turning point sa buhay mo. If you will ask me, yung greatest turning point ng buhay ko, hindi nung nakagraduate ako, kapatid. Hindi nung nakagraduate ako ng certificate, hindi nung nakagraduate ako ng masteral, hindi po nung nakagraduate ako ng doctorate. Hindi rin naka-receive ako ng mga laude-laude. Hindi po yun, mga kapatid. Yung nakapagbigay ng matinding turning point sa buhay ko. Kahit natagtad ako, mga kapatid, ng summa cum laude at magna cum laude, hindi pa rin yung greatest turning point. Yan lang, dami kong kilala may ganyan. Hindi ko po minamaliit naman yung iba. Sayang lang yung mga diploma ko sa taas na nakalagay sa office. Wala yun. Kapatid, ang greatest turning point ng buhay ko ay nangyari, hindi nung oras ng graduation ko, kundi on May 4, 1997. Yan po yung araw na sinuko ko yung buhay ko kay Lord. Yan nung sinurrender ko yung buhay ko kay Lord.
at nakipagrelasyon ako sa Kanya. That's the greatest turning point in life. Who wants to connect with Jesus today? Yan ang pinakamagandang turning point na hindi mo pagsisisihan sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito. Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung kalalagayan mo. Alam mo yung babaeng ito, pwede niyang panghinayangan eh. Yung 150,000 plus. Yung very expensive na perfume na ito, pwede niyang panghinayangan para sa future ko ito. Kaya lang matalino siya. Nakita niya kung sino ang future niya. Kung sino magbibigay sa kanya ng magandang future, si Jesus yun. Hindi niya na sinayang. Kung ikaw, itong taong ito kapatid, isang nanay, isang tatay, isang anak, isang leader, isang tao na kung saan dumadaan sa mabigat na pagsubok o kaya sinasabi mo, Lord, I want change. I want change, God. Lord, please, I want turning point in my life. Kapatid, si Jesus ang turning point mo. Ngayong oras na ito, give your life to Jesus. Surrender your life to Jesus. Surrender everything to the Lord. Ano man ang iyong pinagdadaanan. And I believe, after this mga kapatid, your life will never be the same again. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. But make it your personal prayer. After this mga kapatid, dito mangyayari yung greatest turning point ng buhay mo. Hindi mo ito pagsisisihan. Sisihin ka man ng iba, pero ito hindi mo pagsisisihan, kapatid. Lapit ka kay Lord. Lapit ka. Tatanggapin ka niya. Maging sino ka man. At yan na magbabago yung entire life mo. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner, But I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng direkta, ng taus-puso sa ating Panginoong Sokristo, at inialay mo ang buhay mo sa Kanya, maniwala ka kapatid, ito na ang umpisa ng paglitaw ng magagandang bagay sa buhay mo. Pagpalain ka ng Panginoon. Lord, I pray also, God, for my brothers and sisters today, na may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Hindi ko alam, Panginoon, personally, kung ano yung exact, Panginoon, at mga challenges, kung ano, Panginoon, yung mga greatest challenges or dreams nila sa kanilang buhay. But right now, Father, Lord, I speak for right connection sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, God, that starting today, Panginoon, makakagawa siya ng mga radical contributions, Lord, sa isang specific na situation, Lord, na mag-o-open na matinding opportunity, na matinding turning point sa kanyang buhay. Lord, I pray, Panginoon, na magmarka yung kanyang ugali, yung kanyang ginagawa, kahit papangit yung pangyayari. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray for your Holy Spirit, God, to empower your people today. Panginoon, palakasin mo po at magbigay ka ng magagandang mga testimony sa buhay ng bawat isa. Ngayong oras na ito, kapatid, just offer everything to God. Just surrender everything to the Lord. I will give you a few seconds right now. Pagbulay-bulayan mo, kapatid, yung buhay mo, yung ginagawa mo, ang pinakamagandang magagawa mo para sa ating Panginoon, ialay mo yung buhay na yan. Ialay mo yung mga ginagawa mo kay Lord. Kahit na napapansin mong mahirap yung sitwasyon, mabigat yung pangarap, mabigat yung goal na nais mong marating, offer everything to the Lord. Siya ang mag-o-open ng matinding oportunidad sa buhay mo. Huwag mong panghinayangan na binigay mo yung buhay mo sa Kanya. Huwag mong panghinayangan na nag-offer ka kay Lord ng pagsamba. Huwag mong panghinayangan na nag-offer ka sa Kanya ng oras mo, ng time, ng treasure, ng talent. Yan yung mga bagay na hindi mo panghihinayangan sa buhay. Offer yourself. Offer everything to the Lord. Because I believe that after you will do this, your life will never be the same again. Oh Lord,
Just come to Jesus right now. Just come to the Lord. Just talk to Him. Bigay mo na lahat kay Lord, kapatid. Huwag ka nanghihinayang. Si Jesus ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay mo. Wala nang iba. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, bigay mo na ng buo para sa Kanya ngayong oras na ito. Just talk to Him right now. Just pray. Just offer to the Lord everything. Just tell Him everything, kapatid. Yung dream mo, yung mga challenges sa buhay mo. Just offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Here we are, Lord, today. Oh God. Come on, lift up your voice right now. Here I am, Lord. Oh God. Here I am. Yes, Lord. Come on, for the last time, lift up your voice. Here I am, Lord. Take me, take this, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Father, in Jesus' name, I lift up to you every worshiper, every believer today, O God. Empower my brothers and sisters, Lord. Lahat na nakapakinig ng iyong salita ngayong oras na ito, I declare magkakaroon ng turning point sa kanyang buhay nitong linggong ito, nitong buwan na ito, nitong taon na ito, Panginoon. Lord, I pray for a divine turning point sa kanya pong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, no one can stop you from blessing these people, God. Salamat nga po muli, Panginoon. Maraming salamat po. Tanggapin mo po ang buhay na ito. Tanggapin mo po, Panginoon, yung mga offerings namin na ginagawa, yung pagtatanim namin para sa mga gawain mo. Tanggapin mo yung time, yung treasure at talent na ito, Panginoon, para po sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ang ating gawain. Ngayong araw na ito, believe me, turning point is coming your way. In the name of Jesus. Right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. God bless church. See you next Sunday. Come on, let's sing to God. We are chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you.
God, we live for you.